Pinirmahan na ni President Bongbong Marcos ang batas na layong labanan ang pagpupuslit ng mga kontrabandong imported agri-products sa bansa at protektahan ang mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers. Pero duda rito ang ilang mga magsasaka. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kampante ang tindera na si Roslyn na legal ang warehouse na pinagkukunan niya ng mga panindang isda mula Bulacan. Mismong binagsakan na bodega, yung parang siya, warehouse siya ng mga ganyan. Kumbaga kami, namili lang din kami doon. Pero yun nga lang ang kanyang tanong, hindi niya alam kung smuggled ba ang mga ito. Ang rice vendor naman na si Christina, bagamat may agam-agam, sigurado siya na tama rin ang kanyang pinagkukuhanan. Legit talaga sila na na dealer na matagal na silang kinukuhanan namin, kaya hindi sila kontrabando. Pero ang mga duda at agam-agam na yan pwedeng mapawi, lalo't pinirmahan na ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, layon ng bagong patakaran na hulihin ang mga smugglers at price manipulators na umaatake sa food supply ng bansa. The food security of our country, the stability of prices, and the dignity of our farmers depends on us all. Nakapaloob din dito ang pagbubuo ng Interagency Council at Enforcement Group na naglalayong matuldukan ang mga operasyon sa pamamagitan ng kanilang mahigpit na pagbabantay. Kung sino mang mapapatunayang sangkot sa smuggling, maaaring maharap sa 20 hanggang 30 taong pagkakakulong. Sa gitna nito, aprobado na rin ang proposal ng Department of Agriculture na magkaroon ng buffer fund na magagamit ng ahensya para makabili ng mga bigas at iba pang critical na produktong pang-agrikultura para sa stockpiling na maaaring ibenta sa mas abot kayang halaga sakaling kapusin ang bansa sa supply ng bigas dulot ng price manipulation. Sa ngayon, in principle, it's already approved, no? We're looking for the funding source. There are several options, no? But for next year, we're almost sure that we can get that 5 billion buffer fund or fund to be able to use for in case we have to trigger the Price Act. Pero ngayon pa lang, duda na ang ilang grupo ng mga magsasaka. Hanggat bukas na bukas yung ating bansa sa pagpasok ng mga imported na produktong hindi lang na agricultural, lahat ng mga imported goods ay hindi talaga mahirap masawata itong mga smuggling, mga smugglers at saka mga price manipulators at ganoon din isang economic sabotage ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya hamon ng grupo sa Pangulo, kung talagang may political will siya ay kayang-kaya na ipatupad yung bagong batas. Matatandaang noong nakaraang taon, sumirit ang presyo ng bigas mula 500 to 700 pesos mula sa pinaghihinalaang onion hoarding na siyang dahilan ng pagkaunti ng supply ng sibuyas sa merkado. Kaya ang tanong ngayon, may papatupad kaya ang panuntunang ito ng maayos? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.